Nagtulungan ng mga doktor at health experts sa panawagan na wakasan na ang epidemya ng pagsisigarilyo, vape at alak sa mga kabataang Pinoy. Nagbabalik sa sentro ng balita si Bien Manalo. Nangangamba si Jane sa masamang epekto ng vape sa kalusugan ng kanyang mga anak. Dalawa kasi sa minor de edad niyang supling ang gumagamit nito. Hindi naman daw siya nagkulang sa pagpapaalala sa kanila kaugnay sa masamang epekto nito. Nababahala po kasi po yung ng pagyoyosi malaking tama sa baga na sa pangangatawan. Ang pinapagalit ako, pinagsasabihan ko po na itigil niyo yung paninigarilyo. Kaya panawagan niya, Yung mga nagninegosyo po ng mga nagbebenta ng mga ng vape at saka yung sa sigarilyo, kung pwede po sana matigil na po yung pagbebenta ng mga ng vape at saka ng sigarilyo. sanib puwersa ang mga doktor at health experts sa panawagang wakasan na ang epidemya ng yosi, vape at alak sa kabataang Pinoy. Ito'y matapos lumabas sa pag-aaral ng Action for Economic Reforms base sa National Nutrition Survey na tumaas pa ang bilang ng mga kabataan na naninigarilyo, nagbe-vape at umiinom ng alak. Lumalabas din sa isang pag-aaral na umabot na sa halos 70,000 ang naitalang tobacco-related deaths kung saan isa ang namamatay kada 6 na minuto, habang mahigit 20,000 naman ang naiulat na alcohol-related deaths sa loob ng isang taon. Keep it out of reach from young people, make it inaccessible to young people, and stop yung aggressive marketing, lalo na sa vapes na may colorful packaging. Yung mga tobacco advertising, dapat may restriction. Wala tayo dapat nakikita mga tarpaulin ng mga sigarilyo o vape all around. Naka-effective yung R, raising taxes on tobacco. Umaapila sila sa gobyerno na taasan ng buwis ng sigarilyo, vape at alak na isa sa nakikita nilang solusyon para mapababa ang tobacco at alcohol consumption sa mga kabataan. Nanawagan din sila sa mga kandidato sa darating na eleksyon na isulong ang mga programa at batas na magbibigay prioridad sa kalusugan ng bawat mamamayang Pilipino. Pinaigting din ng grupo ang information dissemination kaugnay sa masamang epekto ng paninigarilyo at sobrang pag-inom ng alak. It's a very positive thing that we are partnering with government, which is DepEd, and our society and PAPP, and there is actually already a MOA. But what will really help if meron talagang law that will be strictly enforced. Ilan sa masamang dulot ng paninigarilyo ang pagkakaroon ng mga cancer, sakit sa baga, alta presyon, cardiovascular diseases at problema sa paningin. Ayon sa Department of Health, lung cancer ang isa pa rin sa nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.